Hi Leo, ito na po ang inyong reading. Kukuha tayo ng ilang guidance advice messages para sa inyo. Siyempre pa, mensaheng gabay lamang po yung topic natin, kagaya ng inyong narinig sa intro. And that highlighted your, actually, 11th house. 11th house ang nagbibigay diin sa inyo ngayon. At napakalawak ni 11th house. Uranus just entered the 11th house. Kuha muna tayo ng ilang guidance advice messages para sa inyo. Gamit syempre pa ang baraha. Leo energy. Anong maaring epekto? Ayan, epektong iwan ni Uranus sa inyong zodiac sign. This coming years, actually, next 7 years, guys. Alam kong matagal, pero why not? Kung nanaisin niyo lang naman. Kuha tayo ng guidance. Ito ay inyong mapakinggan. Ano nga asahan niyo sa inyong mga buhay? Uranus is the planet of changes, serendipity, unexpected events, surprises. It could be positive, negative, guys. Pero subukan nating kuhanan muna ng guidance. Leo energy, anong kailangan yung marinig para sa mga taong ito na maaaring makapakinig? Leo, anong parating sa kanila? Anong aasahan in the next 7 years? Sa pagtransit na ito ni Uranus sa kanilang 11th house, any guidance, message, advice po para sa mga Leo? Okay. Leo, para sa iyo, anong guidance ang kailangan mong marinig ngayon? Leo, the Strength card ay bumagsak. So, ang dami nito. Kung nakakita po kayo, kung bago lang kayong nakapakinig kay Moonchild at merong ilang reversal na baraha or nakabaliktad ito sa atin, it doesn't mean naman na hindi agad okay. Meron po itong kalakip na mensahe. So, sa 11th house, guys, isi-share na natin agad sa inyo. Connected po ito sa inyong mga friendship sector, or pagdating sa, if ever meron kayong matatawag na groups, community, organizations, umangat din or aangat ng higit ng inyong pagiging makatao in the next 7 years, yung pagiging charitable or pagiging humanitarian nyo, ganun yung energy ni 11th house. Manifestation sector din sa 11th house, kung ano yung mga nilook forward nyo ngayon pa lang sa inyong buhay or iniaangat nyo sa universe. May mga actually pwedeng pagbabago na pwedeng umangat dyan, or baka may mga pagbabago kayo na kahit sa simpleng pananaw sa mga gusto niyo pang goals na ma-achieve, merong pwedeng mabago. Okay, again, Uranus is the planet of changes, unexpected, yung mga hindi nyo aasahan. Wala naman talaga tayong control sa kung ano mang pwedeng ihain ng taas, ng universe. Maaring epekto na iwan ito ni planet Uranus, pero kayo mismo, Leo, isang paalala bago ang lahat, syempre pa, meron kayong control paano ito pangahawakan. Okay, sige, latag muna natin. 10 of Pentacles, guys. Ay, ito 9. Medyo na si Moonchild sa ilang unang bagsak ng baraha, no? The world. The world or the universe rather. Ayan na naman, 2026 na, Pia words back pa rin si Moonchild. Okay, guys, pagdating sa inyong 11th house, again, house of friendship yan, or ano man yung, if ever meron kayong mga groups na matatawag kahit over the net po, 11th house connected sa technology, the internet, social media, 9-10 of Pentacles, may paglago, nagbo-bloom, or may pagyaman. Akong nakikita, gusto niyo yun? Siyempre gusto natin yan. At ito po I feel along with your other cards, ayan, worldwide, pang worldwide yung eksena. Ito pwedeng kusa yung maramdaman, Leo, in the next 7 years or sa mga susunod na yugto na ito ng inyong buhay. Maaring kusang aangat sa inyo yung syempre pa kailangan, guys, optimistic lang tayo being positive na kailangan sasabay ka sa ikot ng mundo na ito,
ipaglalaban nyo yung mga gusto nyong ma-reach or yung goals nyo. Sabi ko nga, 11th house is about your dreams din. Yung goals nyo, yung ilang plano nyo ngayon pa lang, or kung ano yung nakikita nyo kayo 6 months, a year from now. Or kusang ihahain ng taas ng universe. Kumbaga, hindi ito maliligaw kung talagang parating sa inyo. May ilang tao akong nakikita, again, house of friendship, may pag-expand ng inyong mga network pagdating sa susunod na ito. Sa mga susunod na taon, kung ito lamang po ay magiging bukas kayo, Leo. Okay? Sabi ko nga, be positive. Kasi sa ilang barahan nyo, guys, kung nanaisin nyo lang naman, very important na mapakinggan nyo rin po ang inyong mga sun sign or rising sign. Ito na nga, sun sign nyo. Ito yung nakagawian na zodiac sign nyo, guys. Pero kung aware na kayo for some na hindi pa, alamin nyo ang inyong mga rising sign. Kasi kung hindi kayo masyadong mag-resonate sa Leo energy, sa messages nito, baka sa inyong mga rising sign. Okay? Kasi dito medyo naninimbang ako. Or maybe ito yung pinaka-advice. For some of you, kasi hindi totally magiging bukas dun sa ideya ng pakikipag-socialize. Again, 11th house is all about your network. May ilang social invites, party, ganap, mapa-businessman, personal, or for pleasure. Now, of course, it will be up to you. Guys, another reminder tayo ha, na ang tanging maiiwan lamang po ng mga baraha, ito lamang yung maaring kondisyon sa situation nyo na pwedeng maganap. Pwede nyo kaharapin, or hindi palang dama na. Pero yung pinaka-outcome, yung resulta, of course, at the end of the day, kahit sa ilang galawan ng planeta, wala po. Wala po sa kanila. Wala po sa mga baraha. At the end of the day, lalo pa yung energy ni Uranus, it's about control. Your control, guys. Wala tayong control sa kung ano mang pwedeng ihain ng taas or ano mang aksyon, desisyon ng iba. Pero kayo, you have to be optimistic. Tulungan, alam ko madaling sabihin ito, pero tulungan ng sarili na maging bukas doon sa ideya na marami, may mga tao sa paligid nyo na pwedeng magbigay daan or magbukas ng pinto ng opportunity para kayo ay yumaman. Sabi ko nga, itong mga taong ito actually, pang worldwide, again, kahit over the net, lalo pa kung andito na kayo sa industry kung saan dito kayo kumikita, konektado sa ibang bansa, or kung may ilang kliyente kayo sa ibang bansa, or nandito na kayo sa ibang bansa, mas maganda yung nakikita kong opportunity para sa inyo po. At sasabay lang tayo dito. Okay? Kasi I feel na may mga pagbabago at may mga tao, I feel that you will meet the right people at the right time. Ang mga taong ito, again, maari sila ay makatulong or makapag-ambag sa inyo. Alam ko, hindi sa meron tayong hinihintay na something benefits mula sa iba, pero itong mga taong ito ay maaaring i-shake kayo. Yes, especially kung mag-connect po, mag-resonate na kayo na panghihinaan, iniiwanan nyo ng restrictions or limitations ang sarili, parang naka-hide pa kayo dito, may ilang laban na minsan, wala kayong higit na kalaban kundi ang sariling isipan. Leo, ito yung pagiging overthinker, C5, then 8 of Swords, the devil is here, so parang hindi nyo nabubuksan yung inyong mga liwanag dyan, yung inyong mga kakayanan na okay lang naman, okay? I mean, kung hindi pa totally ready, physical, mental, emotional, of course, you have to be ready. Pinaghahanda na kayo ngayon pa lang. At kapag napakiramdaman nyo na ito na, timely na. Okay, sabi ko nga, nasa inyo pa rin yan, guys, ha. Pero sana, pahintulutan yung maging bukas ang inyong mga sarili, mindset, yung pakiramdam nyo dyan, na may mga tao sa paligid nyo na pwedeng makapagbigay daan patungo sa ika-aangat nyo, ikale-level up nyo. Kasi itong mga taong ito, baka sila yung gisingin kayo sa katotohanan. Isi-shake kayo niyan. Uranus again, planet of changes, serendipity, baka nandyan yung something. Sila tong magiging si Uranus, sila yung reversal yung energy natin ha. Again, pwede itong kusa yung aangat sa pakiramdam nyo, kayo ang mag-giveaway, or mag-aangat sa inyong mga sarili rin, or may mga tao sa paligid, Uranus in your 11th house. May ilang experience kayo na parang pwedeng ma-experience na itong mga taong ito ay gagawa ng paraan para makalaya kayo. Okay? Freedom. Very free-spirited. Yung freedom, yung energy ni 11th house eh.
Parang may laya yung pakiramdam at walang pagkasakal. Na minsan, sabi ko nga, walang higit na kalaban kundi kayo lang din mismo na hindi kayo makausad kasi nga stock up kayo. So, be open sa ilang possibilities kahit over the net. Ang mga taong ito ay pwedeng makapag-attract sa inyo or may mga ma-attract kayo na mga tao na siyang pwedeng mag-iwan sa inyo kahit sa simpleng opinion, pagpapayo, tayo po ay general reading na maaaring mabago yung mga perspective nyo sa buhay. Na teka lang ha, ang lawak pa pala ng mundo. Marami pang pwedeng marating ang isang Leo. Yes po, manifestation sector sa 11th house. Walang imposible, you can travel the world is here. At pwedeng, I see healing din po. Healing, the Six of Cups, ito yung ilang, for some of you, stock up from the past or yung mga pangarap nyo kung sino kayo growing up. This is about your past. Alam ko may hugot na agad, pero hindi imposible na kung ano may mga pangarap nyo, kung sino kayo habang lumalaki, ayan, yung mga upbringing nyo, pwedeng umangat this time in the next 7 years para maisa katuparan or meron kayong ma-heal, ilang healing possibilities para sa inyo. Yes po. So, other messages, 9, 10 of Pentacles, nag-grow kayo ha, aking uulitin, card of success, sobrang nagbigay diin dito, pero wag lang iiwanan ng limita ang mga sarili. Sabay kayo sa changes na ipinaparating or pwedeng magbigay diin si Uranus, sabay kayo dyan. Huwag yung bigyan ng control. Okay? Go with the flow tayo. I see exciting, potential, ganap, or pwedeng marami, new connections, new friendship, na itong mga taong ito, hindi nyo pa man ma-realize sa una, especially sa una, pero maaaring along the way or sa proseso ng buhay, ay meron palang something magaganap or magagawa, maitutulong para sa inyong ikaangat. Again, reversal tayo, but I feel for some of you kung bubuksan nyo yung inyong mga puso, isipan, yes, mas marirealize nyo yung halaga rin ng ilang connections. But again, for some kasi baka naman nasa maling circle kayo. So very important to do some reflection muna rin ha. Kasi may ilang shifts, changes po si Uranus, may ilang pagbabago kayo, baka may ilang realizations, dyan pala mag-apply yun na baka stock up kayo sa isang circle, sa connections na hindi pala nag-grow na or hindi nakatutulong para kayo tumatag or yumaman. I-claim na natin yung pagyaman as I have my rising sign in Leo rin. Pero laban ha para sa pangarap. Huwag yung bigyan ng limita or ano pang pagkasakalang mga sarili. Huwag ipapatalo sa ilang demonyo. Ayan, the devil is here. At paangatin niyo yung strength in you as a Leo. Kayo na to mismo. Si strength card, kahit naka-reverse, meron kang lakas. Andyan yung strength in you. Ha, pakita natin sa live. Pero minsan, sabi ko nga, kung kailangan nyo munang mapagnilay, mapag-isa, magpalakas, unti-unti, gawin yun. Okay? Bigyan nyo ng permission, opportunity ang sarili na mag-grow. At paangatin yung uniqueness na meron kayo. Sa 11th house, very unique yung atake niyan, innovative. Paangatin nyo yung mga diskarte na, kumbaga, nang hindi sa mawawalan kayo ng pake, unconventional kasi yung energy in the 11th house. Parang, hindi nyo naiisipin. Okay? Kaya siguro for some baka, lalo pa kung conservative kayo or napaka-traditional nyo, kung sino kayo growing up. Parang nabibigyan kayo ng limits na hindi nyo nagagawa kung ano yung mga gusto nyo, mahal nyo. So maybe this is a message for some, a sign, a reminder na huwag nyo nang iisipin, okay, kung ano yung sasabihin ng iba or ano pa man, life is too short, parang ganon. Harapin nyo kung ano yung kailangan, kung ano yung nandito ngayon. Be present lang din ha. Kasi baka naman ma-pressure. Sa 11th house, very futuristic yung energy niyan. So, may mga pagbabago sa mga pangarap or sa mga goals nyo, akong nakikita, or may ilang taong pwedeng mag-shake-shake sa inyong buhay para magising kayo sa katotohanan. Kung ito lamang po ay inyong iaalaw, huwag niyong masyadong liitan yung mundo nyo.
Okay, again, 11th house, napakalawak, may paglawak po. Pag-expand ng inyong network, ng inyong circle. So, of course, nasa inyo pa rin yan, ha? Pero may mga bagong version na aangat na Leo in the next coming years. Maaring mag-evolve kayo kung sasabay lang kayo dito at higit po kayong mag-grow. Yes, and maaring more on parang pagka-young, childlike yung energy kasi yung energy ni Gemini ay may pagka-youth. Youthful yung energy ni Gemini. Uranus just entered Gemini, guys. So, sa mga 11th house, Leo energy, maaaring mas bata yung enerhiya na pwedeng pumasok, makilala nyo sa inyong buhay. Mga kabataan, mga Gen Z ba na matatawag, pero or maybe may pagka-young at heart, free-spirited, sabi ko nga, may laya, masaya, having fun, enjoyment. I-allow nyo ito. Huwag kayong manatili doon sa ilang negativity or if ever nasa maling circle nga kayo, of course, you have to release then, i-let go itong ilang negativity kasi baka na-stuck kayo dyan. Do some reflection din po. Unti-unti ito isang proseso. Unti-unti rin po kayo ay nag-grow. Tulungan ang sarili. The world is a great sign po na merong success. Aayon sa inyo ang mundo. I-claim na natin ito. Higit lang paangatin ang paniniwala na may laban pa. May laban. Yes, huwag tayo papadalo sa isipan natin na parang wala na or hindi na, dito na lang ako. Kasi kung magiging bukas kayo, aking ulitin, tayo po ay nakakakita ng kasaganaan, kayamanan, kasiyahan. 3K na yan. KKK. Sabi ko sa inyo, yung pagiging humanitarian, makatao nyo. Parang may pagka-Gabriela silang ang atake ng mga Leo, palaban. Okay, yung strength nyo, paangatin nyo. Huwag pagdududahan ang inyong mga kakayanan. Ito yung maangat na guidance, alam ko, may hugot pa. 20 minutes, almost 20 minutes tayo para sa inyo. Ito yung maaring iwang epekto ni Uranus sa inyong mga sign the next coming years. Mensaheng gabay lamang po, Leo.